Mga ka-BBM, muling nakatikim ng sermon itong si SOJ Remulla at Bucor Chief General Katapang Jr. dito kay Senator Rapi Tulfo. Sabi ng senador, puro pondo at budget ang hinihingi sa gobyerno ng kampo ni Katapang at Remulla para maayos ang problema sa Bilibid. Dagdag pa ni Tulfo, puro inutil ang mga namumuno sa ahensya kung hindi nila maaayos ang problema sa Bureau of Correction. So ano kung solusyon na General Katapang? What is the solution here? So we expect na ito po ay mauulit muli, may mawawala after kataruhan, di pa ito matutuldukan. Patuloy ang pagpasok ng mga kontrabando dahil corrupt ang mga tao dahil marami masyadong preso. Well, what is the solution, sir, for this? Puro isinisisi dahil sa congested, populated, kaya nangyayari itong mga nakatakas, kaya sa labas natutulog. So ang tanong lang natin dyan, Mr. Chair, so ano solusyon? So wala po tayo, Mr. Chair, solusyon. So ituturo na naman ang gobyerno. Ituturo, mapapagalitan ng gobyerno kasi hindi nagbibigay ng budget. For the meantime, you have to do something about it. Otherwise, Mr. Chair, mga inutil silang lahat doon. Samantala, sa eksklusibong interview kahapon ng Banateros Vloggers, dito kay General Bantag, hindi talaga maaayos ang problema sa Bucor hanggat si Katapang at Angelina, maging itong si SOJ Remulla, ang namumuno sa ahensya dahil sa talamak na korupsyon. Ngayon lang nangyari yan. Record holder sila. Lalagyan mo ng wifi, bibigyan mo ng cellphone, bibigyan mo ng tablet. Puro lang sila nung bulilyaso na, saka sila nagpapalusot. Nakita nyo, bulilyaso, palusot, bulilyaso, palusot. Ganun sila eh. Yung script nila, hindi masyadong pinagplanuhan na excuse. Palusot eh, ang hinahanap nila doon eh. Kaya nagka-buhol-buhol yung palusot nila, naging itong si Boying pa naging sinungaling kasi fake news, diba? Ano ang masasabi mo dito, mga ka-BBM? Sama-sama nating panuorin ang buong video at ang buong interview kay General Bantag at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel, naka-BBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Marami pong salamat. Marami pong mga benefits ang mga PDL natin, like may mga free wifi, meron na pong mga ordering online. Kasama daw ho yun sa human rights ng mga tao ayon kay General Katapang, lalo na raw po yung mga drug lord na mga foreigner, ayaw kumain ng mga lutong 70 pesos na pagkain, so kailangan mag-order ng mga fast food. Isa pa ho, yung visitation rights, wala naman hong problema. Pero kaya gusto ko natin malaman is, New Bilibid Prison, is it still a penitentiary? You still consider it penitentiary? Or is it a reformatory? Or is it just a rehab na lang po ngayon, Secretary? Ito po isang lock-up facility. Rehabilitation kasi hindi ho pumapasok sa picture ngayon. Kasi survival lang po ang mode ng tao sa loob. Ang problema ho dito talaga, nagkaroon ng economic classes sa loob. Meron ho talaga influential na nananaig po sa loob ng kulungan. Ito po yung mga drug lord at yung mga mayayaman. Mas privileged po ang buhay nila. Pero the rest po talaga, kawawa talaga ang ating mga nakakulong na kapwa Pilipino. I think that we have to rehabilitate it properly for it to be a rehab facility, sir. Thank you, sir. Mr. Chair, I just noticed na ilang oras na po tayo nag-uusap dito, nag-iimbestiga, nagtatanong, puro isinisisi dahil sa congested, populated, kaya nangyayari itong mga nakatakas, kaya sa labas natutulog, and all these problems. So, ang tanong lang natin dyan, Mr. Chair, so ano solusyon? Wala tayong solusyon kasi napakadami hanggat hindi pa nalilipat, hanggat hindi pa nakapag-construct ng kulungan sa ibang lugar. So paulit-ulit ho natin, Mr. Chair, makikita itong problema. May mawawala, bukas makalawa, may mamamatay, patuloy ang kalakaran, mga baril, may riot kasi congested. So wala po tayo, Mr. Chair, solusyon. So ituturo na naman ang gobyerno. Ituturo, mapapagalitan ng gobyerno kasi hindi nagbibigay ng budget. Alam naman natin na hindi naman ganun kayaman po ang gobyerno. So ano po solusyon dyan? Yun lang po sa akin, Mr. Chair, na we have to find a solution. That's not an excuse, Mr. Chair, dahil sobrang congested na. For the meantime, you have to do something about it. Otherwise, Mr. Chair, mga inutil silang lahat doon. Di ho ba? That's all, Mr. Chair. Are you addressing your manifestation to somebody, or let them answer? Yes. I'm sorry, Mr. Chair. This is my first committee hearing. So they can answer. Kasi sa sobrang dami, Mr. Chair,
Kanina pa natin narinig, puro ay tunuturo sa congested, napakadaming tao, pati yung pagkain, kinakwento ni Congressman Ventebella, kulang dahil sa sobrang dami, 39,000, ilang thousand ho sila dyan. So ano hong solusyon, General Katapang? What is the solution here? So we expect na ito po ay mauulit muli, may mawawala after kataruhan, di ba ito matutuldukan? Patuloy ang pagpasok ng mga kontrabando dahil corrupt ang mga tao dahil marami masyadong preso. Well, what is the solution, sir, for this? Yung script nila, hindi masyadong pinagplanuhan na excuse. Palusot ang hinahanap nila doon eh. Kaya nagka-buhol-buhol yung palusot nila. Naging itong si Boying pa naging sinungaling kasi fake news. Diba? Boying sinungaling kasi fake news na nga. At believe naman tayo at nagpasensya siya na fake news daw siya. Pero Secretary of Justice, fake news ng Bureau of Correction Director General at palusot naman niya, kaupira lang putang inang rason. Di ba? Rason ng bata. Magkaprat yung dalawang yan eh. Paano sasabing? Ang tagal-tagal lang lumabas sa ospital, sasabihin niya, concern ko lang sa health ni Boying. Kaya hindi ko sinabing ano. Tapos hindi naman nila sinong nag-fake news? Sino ang nag-fake news sa inyo? Si Angie Bautista? Si Katapang? Wala eh. Sabi niyo po pala yung kay Bautista na na-booking siya, na siya ay nagpatanggal. Dapat ba idiniin pa yung tanong na yon at pinagpatuloy pa yung tanong? Bakit tinanggal yung mga guards? Minsan kasi in aid of legislation lang kasi. So inalis mo tapos binalik nila, ganun ano? Inalis ko. Magaling kasi yan si Angie Bautista. Kasi si Katapang yata kababayan niya eh. Kasi magaling yan, intil-intilan yan eh. Halimbawa, katulad ko, namatay na si late Torres, Virginia Torres ng LTO, yung chief ng LTO noon, kakilala namin yon. Ngayon dahil kapangpangan yung si late Virginia Torres, kapangpangan din itong si Angelina Bautista, ba? Imbis na kami yung kaibigan nitong na pinakilala pa namin si Angie, ba siya na? Pinasok na niya. Ganun ang ugali niyan. So, kaya kang pasukan. Parang sinasabi nyo, pagdating sa magaling mamera itong si Bautista. Magaling lahat sa kalokohan yan. Magaling mag-PR yan. Kasi alimbawa ikaw, banat bay. Sasabihin niya, kahit hindi mo siya kilala, banat bay. Kaibigan ko yung kapitbahay mong si Ganan. Ganon siya eh. Ganun ba? Kaibigan ko yun Doon. Magaling siyang pumasok eh. Ganon ang ugali niya. Mahilig mag-name drop. Scammer. Hindi. Hindi ko alam kung paano yung term pero gagamit siya ng mga incident na para lang pasukan ka. Oo. At siyempre, gagaan ang loob mo. Masundan ko lang yung sinabi nyo, General, no? Yung mahina to si Katapang, wala siyang alam sa Bucor, wala siyang pamamalakad. Si Angelina, magaling. So, sa madaling salita, posibleng napapaikot sila dito at ang nagpapatakbo na dyan sa Bucor, talagang hands-on dyan, nasa ibaba, si Angelina. At kung ano man may bulilyaso dyan, lumalapag kay Angelina. Oo, tol, kasi marunong nga yan, galing ng BJMP yan, magaling sa kalokohan naman din yan. Alam niya yung yung weaknesses ng mga PDL, alam niya yung mga pangangailangan ng mga PDL, doon siya pumapasok. Nagbabait-baitan, tapos doon niya titirahin. Nakita niyo nung una itong si Katapang, sabi niya, i-text daw nila siya, i-text nila ako kapag may problema, parang ganun, di ba? Ibig sabihin, pinagbibigyan ng cellphone. Hindi naman tama yun sa sa trabaho sa jail. Hindi pwedeng magbigay ka ng cellphone. Naglagay pa ng wifi. Hindi naman ganun. Putang ina. Sa tagal ko sa nag-retire na nga ako, putang ina, sabi ko. Ngayon lang nangyari yan. Record holder sila. Lalagyan mo ng wifi, bibigyan mo ng cellphone, bibigyan mo ng tablet, puro lang sila nung bulilyaso na, saka sila nagpapalusot. Nakita nyo, bulilyaso, palusot. Ganon sila eh. Turo dito, bantag yun. Minana namin yan. Mga ganon. Alam mo kasi, ang ginawa kasi nila, di ba, tinanggal nila yung patrol. Wala nang eyewitnesses sa kalukuhan. Tapos, sino ba yung gwardiya nila? Di kakotsaban na rin nila. Dumidire-diretso yung baka dun sa sa gate kung saan nila pinapadala, di ba? Kahit paharap-harapan niya, nakita niyo yung beer? Dati,
Grabe talaga, grabe. Dati nung hinuli daw nila yung Red Doors. O di sige, sabi nila si Bantag yan, yung team ni Bantag. Tapos nagpasok sila ng biro, okay lang eh. Kasi wala daw alcohol content. Ang gagaling nila. Alam mo, ito ang mali kasi sa Bucor. Ang nagiging head dyan, na-appoint yan kasi retired. So, itong trabahong ito ay bonus na lang. Kasi nakita nyo, dati siyang AFP chief. Nag-retire na yan, nakuha niya kung anong retirement, pay niya. Nag-pension na yan. Tapos ilalagay uli siya doon, hindi pangising-ngisi ang walang yan. Kasi pera na lang, bonus na lang ito eh. Magkabulilyaso ako dito, kahit anong gawin kong kagaguhan dito, okay lang. Kasi wala, retired naman na ako eh, bonus na to eh. Nakukuha niyo, tol? Dapat talaga, hindi. Oo, hindi dapat linalagay dito yung mga retired. Dapat yung mga bata pa o kaya galing sa Bucor kung mayroon sanang maaasahan, wala rin naman. Walang maaasahan. Kung mayroon man, talagang sasalain mo kung mayroon. Pero yung pagpasok po ba ng Kasi ako naman yung pagpasok po ba ng droga dati yung pagpasok po ng droga dati sa inyo, napigilan niyo po yun? Napigilan, tol. Kung mayroon man nauhuli at maliliit na lang. Normal na lang yun eh. May matitigas ang ulo. Minsan basta mayroon din pero maliliit, hindi katulad nung katulad nung hopya-hopya nila. Yun lang ang nakita doon eh. Malay natin yung sinasabi yung pagpasok ng live na baka. Alam naman natin yung mga sindikato, kahit pakakatao pwede nilang ilagay sa loob ng tiyan yung mga diamonds or drugs din, di ba? Yun baka pa kaya nakakatayin din mamaya. Di inoperahan din, baka linagyan din, baka lang. Opinion ko lang din. Pwede yun. Kasi yung tungkol doon sa kasi nila yung sa hopya, etc. Ay anong tingin nyo dito? Yung droga ay nakakapasok or nagluluto na sa loob? Anong posibilidad doon? Kasi nabanggit to ni sa tingin ko tol, talagang garapalan lang na pinapasok nila, inaalaw nila Angie at ni Katapang yan. Kasi nga sabi ko, yung nagkawalaan ng mga drug lords, sino ba yun? Sina Ago. Drug lords mga yun eh. Ano bang mga kalaban ko? Di ba? Mga drug lords, ang daming nasagasaan dyan, drug lords. Pero kung tatanungin mo lang naman yung mga ordinaryo dyan, ng mga PDL, kakampi ko yan eh. Pero dahil ang namumuno dyan, ang naghari-harian ay sila, kahit pa si Jose Rizal, aaminin nila. Ituturo ka na ikaw ang pumatay, lahat aaminin nila yan. Hindi naman yung additional na budget ang solusyon sa sa pagpigil sa pagpasok ng droga. Ang additional fund na yan ay pagpapatayo lang ng kulungan, ng additional kulungan. Pero yung sabihin para ma-prevent yung pagpasok ng droga, kagaguhan. Hanggat nandyan si Katapang, hanggat andyan si Angie, putang ina. Kahit pa ilang daang libong bilyon ng pundo dyan, pasok pa rin ng droga. Basta nandyan sila. Kasama na si Buying dyan. Sir, ano naman po masasabi nyo doon sa Kalapati? Ano, tol? Ano masasabi nyo doon sa Kalapati? Tol, lumang tugtugin na yan. BJMP pa lang kami, talagang bawal ang Kalapati sa jail. Kasi nga, yung 6 years na term noon ni PRRD ay kulang pa. Kasi andyan pa naman yung mga narco-politics, diba? Nandyan pa yung mga putang inang mga drug lords sa kakulong. Ngayon, nasaan sila? Hindi naglalaro sila ngayon. Nawawala sila, biglang lilitaw, putang ina. Sundutin ko na. Sundutin ko na yung tanong, General Bantag. Kasi marami ho nagsasabi sa amin na baka pwede nyo namang sabihan si General Bantag na baka gusto niyang tumakbo sa Senado sa 2025. Actually, sa totoo lang, first time lang po namin uli ito sa inyo mababanggit dahil mukhang yung tao na talaga medyo nagsisisi dahil nagpatuloy itong droga. Kaya nga nila parang sinasabi, baka naman pwedeng sabihan daw namin kayo. Ano ho ba masasabi nyo ho tungkol dito? Wala ho ba kayong plano? Well, bakit medyo garbal yung question mo pero ko yung pagtakbo sa Senate ba ganon? Oo. Kasi pinapasabi ng mga followers ninyo na baka daw pwedeng konsideran yung tumakbo sa Senado para may pagpatuloy ang laban sa droga. Tol, lang maisasagot ko dyan, nababasa ko nga maraming nagsasabing ganyan sa mga subscribers ninyong lahat. Kung hindi man, marami rin akong nakakausap
na sinasabi nilang tumakbo daw si Bantag sa Senado. Ang sagot ko naman palagi, putang ina, wala akong pera. Paano ka mananalo niyan? Sinasabi pa nga nila may Smartmatic, di ba? Anong laban ko? May Smartmatic, walang pera. Wala tol eh. Kahit pa i-push ng mga subscriber ninyo, mga supporters natin, kung may Smartmatic sigurong medyo kaduda-duda, kasi putang ina, kontrolado nila lahat. Wala tayong kapag-asa eh. Pero siguro naman, sabi ko nga noon, nung nandun pa nga si late Tommy Abile, sabi ko, kung gusto talaga ninyo ako, sabi ko, iboto nyo ako, itulungan nyo ako, wala yung wag kayo kasing yung maging wise kayo, kung bayaran kayo, di bayaran kayo, tanggapin ninyo, pero iboto talaga ninyo, yung alam ninyong makakatulong sa inyo. Kaso yun nga lang, talo ako dahil wala akong pera nga, sabi ko. Kung Pero wala si Pangulong Duterte din, walang pera dati. Pero nanalo ng landslide po. Ayaw niyo po bang subukan? Hindi kasi ako marunong sa politics, hindi ko alam kung pwede yung ganyan. Basta ang naririnig ko, yung kailangan mo ng pera pag tumakbo ka daw, hindi lang 50 million, pag 50 million talo ka, 150, kulang pa, 200 siguro. Saan naman tayo kukuha ng ganon? Inaasahan natin si BBM eh. Pero mayroon ba? Wala eh. Wala sa nakikita natin. Anong iniintay? Magkagulo? Magkagulo sa Mindanao? Magkagulo kung saan-saan? Para ano? Baka yan, baka lang naman. Opinion ko lang. Talagang sinasadya, magkagulo na para magdeklara ng martial law. Ano ko lang naman, medyo guni-guni ko lang yun. Pero bakit nakita nyo? Wala eh. Hindi siya lumulutang, hindi siya nagsasalita. Gumugulo eh. Magulo na. Gumugulo ang Pilipinas, Mindanao. Bakit natotolerate yung ganon? Diba? Dapat i-prevent yung kaguluhan. Hindi. Bakit? Baka mag-escalate pa to. Sinasadya ba ito? Sinasadya bang maging pipi? Sinasadya bang maging bingi? Diba? Ano pa yun? Bulag? Diba? Sinasadya bang maging malamya? Nabasa ko lang sa comment yung abbreviation na yan. Sinasabi ko lang din naman. So, DG, yung iyong 3 taong panunungkulan diyan sa Bureau of Corrections, since ikaw yung nilagay ni PRD diyan, ever doon sa 3 years or after nung iyong panunungkulan, sa bagay, hindi ka pala natapos dahil sabi mo tinrabaho ko eh. Pero yung duration, naputol sorry. Mo? Ha? So yung duration ng 3 taon na stint mo diyan sa sa Bucor, ikaw ba nakausap ni PRD, binigyan ka ba niya ng commendation kahit verbal, kayong dalawa lang? Natuwa ba siya sa trabahong ginawa mo diyan sa Bucor? Tol, ayoko nga ako mismo ang magsabi, pero nandun naman sa video ng SMA na iyon, linabas. At baka sabihin nila nagbubuhat ako ng bangko, pwede naman ninyong i-attach siguro doon yung video during sa birthday ni Pastor Kibuloy na kwento niya ako doon sa birthday na yon ni kasagsagan sa birthday ni Pastor Kibuloy. Kaya mismong nung magsalita siya para sa birthday ni Pastor Kibuloy, ay sinama niya ako doon. DG Bantag, meron po ba kayong mga komento patungkol pa sa ibang mga bagay naman sa mga nangyayari sa lipunan tulad sa paglaki ng presyo o pagtaas ng presyo ng bigas at kung ano-ano pa? Meron po ba kayong komento? At kahit po siguro, alamin din natin kung meron kayong komento tungkol po dun sa sinabi ni Mayor Magalong na yung tindi ng korupsyon pataasan ng pataas ngayon ng percentage na kinukuha ng mga kongresista natin. Meron ho ba kayong alam o may gusto kayong sabihin tungkol ho dito? Tol, sasagutin ko yan, pero alam mo, hindi naman talaga kasi ako yung personal kong nasaksihan, yung mga interest na sinasabing binibigay. Naririnig ko lang, ang ganitong porsyento ang binibigay, tapos biglang lumaki na, naririnig ko rin yon. Dati, kung baga, ganito ang porsyento lang. Tapos ngayon, tumaas. Sa mga kaibigan ko rin na
nakakakwentuhan ko patungkol dyan sa mga kontratang yan. Talagang totoo yung sinabi ni Mayor Magalong. At kung may magagawa rin nga ako, gusto ko rin siyang suportahan sa laban ni Mayor Magalong. Totoo kasi yon, tumaas talaga ang porsyentuhan. Sir Bantag, kasi marami Oo. tayong mga subscribers na talagang napupundi na patungkol dito sa droga. Kaya nga maraming nag-aantay dito kay PRRD, no? At natatakot na sila maglakad sa kalsada, gaya ng sabi nyo. At ako'y sumasang-ayon doon. Pero kung kayo naman ay mabibigyan ng pagkakataon ng tumakbo sa Senado, ano naman ang inyong maipapangako sa publiko? Kasi maraming nagsasabi, gusto kanilang tumakbo. Alam mo, Tol, oo. Kung talagang gusto nila talaga at sabi nga rin ni Banat Bay na kung si PRRD nga noon ay walang pera at kung magkatotoo nga na ganun din sa akin kahit walang pera ay manalo, ang hindi ako nangangako kasi mahirap mangako gagawin. Kasi ang sundalo kasi hindi nangangako gagawin niya ang makakaya niya pagdating sa pagkontra sa lahat ng bagay patungkol dito sa droga.